Marso 22, 1897, sa Tejeros, San Francisco de Malabon, nagtipon ang mga lider ng magtalo at magdiwang. Layunin nilang wakasan ang sigalot at bumuo ng isang mas matatag na pamahalaang revolusyonaryo. Magdalo, pinamamanuan ni Bagong Lero ang kabinan. Hinahis ng bagong pamahalaan para sa Pinos organisado ang revolusyon. At ang magdiwa, pinangunguluan ni Mariano Alvarez at sinusuportahan ni Bonifacio. Hinihiwalang sapat na ako sa tulong ng mga mga ito. Supremo, nag-umpisa na po ang pagpupulo. Nainanap po kayo sa loob ng bulwagan ng Tejeros. Sige, tara panood na para magharap-harap. Pinangunahan ni Jacinto Lumbreras ang pagpupulong, habang maingat na nagmamasid si Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan. Maligayang pagdating sa Supremo. Siya, sisimula niyo. Ang sa isipat na pumiyaba niya. Kailangan natin mag-organisa ng pamahalaan. Bilang Supremo, sinisigurado ko na pantay-pantay ang boto ng bawat isa. Walang mataas, walang mababa, lahat tayo ay nagmamahal sa bayan. Bububahin ko, President Bonifacio, bilang Pangulo at ang magsakripisyo para sa kalayaan at para sa bayan. Hindi, si Emilio ang ginagawa ng naranak. Siya lang, sa bayan. Nagsimula ang tensyon, ngunit ikiniit ni Bonifacio ang patas at maayos na halalan. Nasa ngayon si Emilio. Pakinggan muna natin lahat. Tuloy natin ang makatarungang halalan. Ang halalan ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa kalayaan ng bayan. Mga kasama, tandaan yung voting ko ngayon ang magtatakda at pakalaan ng ating bayan. Kasaan lang. Pumoto ang mga delegado sa pamamagitan ng lihim na balota. Tahimik, ngunit ramdam ang bigat ng desisyon ng bawat isa. Ito ang magtatakda ng bagong pamunuan ng revolusyon. Ilang sandali ang lumipas, inanunsyo ang mga nanalo. Bilang na ang boto. Ang nakalayat na Pangulo, Emilio Aguinaldo. Pangalawang Pangulo, Mariano Pilas. Pinatay ng promosyon siya sa patuloy na natin ng listahan. Director of Interior, Andres Bonifacio. Magkukulit ito ay nangangailangan at napakapulit pa dito. Hindi ko nakakita ng pati dyan. Dapat abigar mga po dyan. Mga kasama, bago tayo may sa pinibisa mga pansalat na buo po. Pero ito, bawiin mo ang sinabi mo. Ganito ang pagtrato ninyo. Dinignan ako walang pwede sa kontraksyon nito. Umalis si Bonifacio mula sa bulwagan, puno ng inanakit at pagkadismaya. Sinundan siya ng kanyang asawa, si Gregoria de Jesus. Sa katahimikan ng pasilyo, isiniwalat ni Bonifacio ang sakit ng naranasan. Andres, bakit mo kailangang umalis? Ano ang nangyayari? Iniinsulto na nila ang ating pagkakaisa, Oryang. Hindi ko hayaang tapakan nila ang tangal ko o ng katipunan. Pero sana, hindi ka nagising sa laban na ito. Nandito ako. Kahit kailan, ikaw ang lakas ko. Samantala, hindi dumalo si Aguinaldo sa Tejeros dahil siya ng mensahe ng sugo at sa gitna ng tunggalian. Tinanggap niya ang pagkapangulo ng bagong pamahalaan. Kami nagkailangan sa komunidad natin sa Diyos. Emilio, bakit nila nagmamadali? Bilang inisyo, pag ako ang kalanapangan ng bagong pamahalaan ng Pilipinas. Ako? Hindi naman ako nawawag, sigurado. Oo, hindi na. Sabi man kayo ang napiling mga ganun. Kaya kung nagtawag kayo sa namin narisan mo, upang manila. Ito na ang basa ng ating mensahe. Dahil Pistas, para sa aking nanay. Mga kasang, dumating na sa Central Binardo.
Sa akin ko kung paano ba yung pagpulit. Nanunumpa ako bilang Pangulo ng Revolusyon para sa kalayaan ng bayan. Sa ngalan ng bayan, gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang dugo ng ating mga kasuhan. Sa isang simpleng panunumpa, formal na tinanggap ni Aguinaldo ang posisyon bilang Pangulo ng Revolusyon. Ito ang nagmarka ng bagong yugto sa kasaysayan. Ngunit, ito rin ang nagpalalim ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Nagkakaroon ng higwahan, hindi ito magandang pasan. So, gawa ako tama-tama. Sa pagtatapos ng Tejeros Convention, mas malinaw na ang pagkakahati kaysa pagkakaisa. Para kay Bonifacio, hindi ito lamang pagkatalo. Ito ay pagwasak sa tangal at prinsipyo. At mula sa alitang ito, sisibol ang trahedyang babago sa takbo ng himagsikan. Kung ang tangal at kalayaan ay pagkakay, mabuti pang mamatay ang may tapak. Binumukhain ko. Bonifacio, sa laban. Nakapaglaban ng bayan ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Ano to? Totoo mo? Binumukhain ko. Bonifacio,